Walang Luka Doncic at LeBron James sa nangyaring laban ngayon sa Lakers kontra Sacramento Kings, pero walang problema dahil nandyan naman nga raw itong si Austin Reeves na gumawa lang naman ng career high 51 points, 10 rebounds, 9 assists. Sa laban na yan, nakuha ng Lakers ang pangalawa nilang panalo ngayon sa regular games kontra dito sa Kings nang walang Luka Doncic sa lineup. Parang hindi lang talaga pang secondary option nga raw itong si Reeves. At kita na kaya rin ito maging primary scorer, kaya rin niya na mag-handle sa Lakers kung walang Luka Doncic at LeBron. At kita yan sa nangyaring laban na to. Dahil walang Luka, kinailangan talaga ng Lakers yung next man's up. Si Reeves ang sumalo dyan, hindi lang basta scorer kundi playmaker, rebounder rin. Meaning na hindi nga lang siya yung naging bahagi ng support dyan, siya yung naging frontman sa nangyaring laban na yan. Kaya pala maging leader nitong si Reeves daw. Sa preview game, sinabi ng mga analyst na pabor talaga ang laban na to sa Sacramento, lalo na sa home advantage at kompletong core nila. Mas pumabor pa ngayon dahil sa lumabas na report walang Luka Doncic, pero bumaliktad yan sa nangyaring laban mismo dahil sa 51 points nitong si Reeves sa game at may 12 of 22 sa field, 21 of 22 sa free throw at nag-contribute rin yan sa late game free throw at clutch plays para siguraduhin yung panalo nila. Hindi lang yan dahil gumana rin mismo dyan sa laro itong si DeAndre Ayton mula sa opensa at depensa. 22 points, 15 rebounds sa game. Nakita nga yung domination sa nangyaring laban na yan. Yan yung ine-expect sa kanya na makakapagbigay ng impact mula opensa at depensa. At least ngayon sa pangatlong laban nilang araw sa regular, nakikita na nagkakaroon ng improvement itong si Ayton sa team chemistry. Si Hachimura may 18 points kasama yung defensive contribution. Si Smart yung binentayan din dyan mula sa hustle defense. Kung kaya nga raw nito i-maintain ang pagiging aggressive sa game, meron niyang 11 points, 5 assists, 3 rebounds sa game. Hustle talaga yung pinapakita rin niya na depensa. Hindi naman talaga ganun kalaki yung ine-expect na contribution yan sa opensa, pero bawing-bawi naman talaga dyan pagdating sa depensa. Bilang veteran guard, may defensive credibility yan na binibigay sa Lakers kahit na sa maliit na stat line, pero pwedeng maging first option o second option. Pero ngayon sa nangyaring laban, si Smart may role na complementary at dependable talaga. Malaking suporta yan dito kay Reeves at naging consistent defensively itong si Smart dyan. Sa simula ng first quarter, nakuha pa ng Sacramento dyan ng tempo. May magandang shooting at nag-outscored ang Lakers sa 54-24 mula sa 3-point line, pero hindi yan naging sapat. Hindi nila napigilan itong si Reeves mula sa crucial play at nagkaroon pa ang Lakers ng run pagdating sa late dahil nga dito kay Reeves. Fouling at free throw ang naging advantage ng Lakers dyan. Nakapag-alaw ang Kings sa Lakers na makakuha ng maraming free throw attempts at puntos mula sa 41-12. Kahit may mga double-doubles ang Kings mula dito kay Domantas Sabonis na may 10 points, 14 rebounds, hindi sapat ang suporta sa scoring o momentum para nga mabura ang Lakers surge. Nag-umpisa si Reeves na magtira ng tatlong magkakasunod na threes. Sinundan pa ng inside scoring nitong si Ayton mula sa 11 run na nagbigay ng lead sa Lakers mula sa malaking run. Napaikot nila ang laro at hindi na gaano nakabawi ang Kings dyan sa huling 1 minutes 30 seconds ng fourth quarter, kahit bumalik ng bahagya ang Kings mula sa 122 to 119. Si Reeves ang sumagot nga dyan sa 4 ng free throw. Napakalaking bagay ng free throw na yan, kaya nakikita na nanalo ang Lakers na nagpakita na may depth at rotational at may man mentality. Kahit walang star players, si Reeves ang nag-elevate option, hindi lang bilang secondary scorer kundi primary sa ganitong laban. Kahit walang Luka o LeBron sa lineup, kita yung pagiging effective ni Reeves bilang primary scorer sa laban na yan at kayang kumuha ng mataas na averaging points.